Isipin mo to, isang matapang na babae na lumalaban para mas maging ligtas at payapa ang bansang Pilipinas. Isang impeachment para sa Vice President para hindi na raw ito makalaban muli. Isang alyansa kontra sa kabutihan na naghihintay para bumagsak ang bansang Pilipinas. Maingay ang social media. May hatol na pero wala pang desisyon. May galit na parang sigurado na sila na matatalo nila ang minahal ng maraming Pilipino. Pero habang nag-aaway ang opinyon ng marami, may isang lugar na nananatiling tahimik at kalmado. Ang Supreme Court. Binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives at pinagtibay ang nauna nitong deklarasyon na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit gaano pa kaingay ang mundo, kapag Supreme Court na nagsalita, tapos na talaga. Noong January 29, 2026, hindi politika ang nagsalita, hindi emosyon. At mas lalong hindi trending hashtag. Walang iba kundi ang Constitution. Isang desisyon, isang linya ang bumasag sa ingay ng marami. Void, unconstitutional, tapos na. Walang Senado, walang impeachment trial, at walang balikan. At ang tanong ngayon, paano natalo ang impeachment bago pa ito umabot sa laban? Noong February 5, 2025, isang impeachment complaint ang isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis kumalat ang balita, mabilis din ang mga husga. Para sa iba, ito raw ang simula ng pagbagsak ng mga Duterte. Para sa iba, isa raw itong hakbang sa pananagutan. Pero habang umiinit ang emosyon sa labas, isang tanong ang tahimik na sinusuri ng Supreme Court. Sinunod ba ang Constitution? At doon nagsimulang mabasag ang ingay. Ayon sa Supreme Court, ang impeachment complaint ay labag sa Constitution. Nilabag nito ang one-year bar rule. Isang malinaw na patakaran na nagsasabing hindi ka pwedeng magsampa ng sunod-sunod na impeachment sa loob ng isang taon. Hindi lang yan, mga kaibigan. May nakita rin ng korte na problema sa due process. Sa mismong paraan kung paano isinulong ang reklamo. Ang pinag-uusapan natin, Pangulo, Justice, Chairman ng COA, Vice President, bakit sila walang pinakamaliit na due process? So ang sinasabi, hindi namin papakalam at huhusgahan ng congressman paano kayo mag-decide. Pero pag klaro naman na pumirma lang at walang proseso at hindi naka-attach yung ebidensya. So sabi ni Senator Risa, paano yun i-attach mo? Di kawawa mga witnesses. Maybe kung pinag-uusapan natin, presidente ang tinatanggal mo, pwede mong sabihin, baka pag-initan yung witnesses. Ang presidente, kalaban ng vice president ngayon. So kakampi mo administrasyon, hindi mo mapoprotektahan ang mga witnesses mo. But mapunta tayo kung presidente. So kung presidente ang ini-impeach ngayon, pwede ako mag-file na walang nakatouch na ebidensya. Wouldn't that be wasting the nation's time, di ba? So I mean, everything has a cost. And resources. And resources, but everything has a cost. When you want real change, and especially if it's that degree na you will charge high officials, may cost yan. Many people, pay so much of the cost. So our job is to make it doable. Kaya ang desisyon, void, walang bisa, hindi na pwedeng ituloy. Umapila ang House of Representatives. Humiling ng reconsideration, umaasang may babaligtad. Noong February 29, 2026, tinuldukan ng Supreme Court ang lahat. Yes, tinuldukan. Tapos na. Finish na. Wala nang pwedeng mag-ingay pa. Kasi finish is finish. It is denied with finality. Ibig sabihin, wala nang aakit sa Senado, walang impeachment trial, wala nang legal na hakbang na pwede pang gawin. Para sa kampo ni VP Sara Duterte, malinaw ang kanilang posisyon.
Tinanggap nila ang desisyon ng korte at itinuring na tapos na ang usapin ng 2025 complaint. Walang sigawan, walang drama, isang mensahe lang. Sumunod sa batas. May ilang grupo ang tumutol. May nagsasabing overreach daw ang Korte Suprema. May nagsasabing pinakialaman daw ang proseso ng impeachment. Pero sa huli, opinion lang yon. Dahil sa ilalim ng ating sistema, kapag sinabi ng Supreme Court na final and executory, iyon na ang huling salita. Sir, They adhere to the Okay. spirit of the Constitution. Dahil po isa kayo sa framer nun. Along that line, yung topic na yan, yung ruling ba ng Supreme Court, kasi yun ang sinasabi ng mga critics you effectively amended the Constitution and made it so much harder to impeach impeachable officials. That is correct, Ami. I think I agree with you. May tinatawag na judicial overreach, pagmamalabis ang ating Korte Suprema amounting to judicial interventionism. Yes. Okay naman judicial intrusion, hindi lang po judicial activism. Medyo nagmalabis po, nasobrahan po ang desisyon ng Korte Suprema dito po sa Duterte case. So, sir, where do we move from here? I mean, is that Where even do a we question from that needs here? to be asked? Magandang question po yan, no? Well, the Supreme Court has spoken, so we have to yield to the ruling of the highest tribunal. So the House has to craft new rules to conform with this new rules set forth by the Supreme Court. I think that's the only way that we can do. Now, if we follow the suggestion of ni Ami, pwede rin po yan, no? Assert there's exclusive power to try all impeachment cases. Kaya na ba mag-create ng constitutional crisis po sa ating bansa? Yun lang po. Ngayon, malinaw ang sitwasyon. Ang 2025 impeachment complaint patay na sa papel at sa batas. Pero ang tanong ng marami, pwede pa bang magsampa ulit? Ang sagot ay oo, pero hindi basta-basta. Kailangan muna lumipas ang isang buong taon mula February 5, 2025. Kaya magbubukas lamang ang pagkakataon sa February 6, 2026 pataas. Bagong complaint, bagong basehan, at bagong laban. Pero bago pa man ang lahat ng yan, balikan natin ang isa pang malaking issue, ang mga aligasyon kay Sara Duterte noong siya ay nasa DepEd. Maraming paratang, maraming tanong, lalo na sa budget at confidential funds. Pero isang bagay ang mahalagang linawin. Walang desisyon ng korte ang nagsasabing guilty si Sara Duterte. Ang mga pondong ginamit ay legal, dumaan sa tamang proseso at sakop ng Commission on Audit. Ayon sa kanya, ang confidential funds ay hindi illegal at hindi rin ito natatangi sa DepEd. Ginagamit ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga sensitibong usapin sa seguridad. Umaharap siya sa investigasyon, sumasagot sa tanong ng Kongreso, naglalabas ng opisyal na pahayag. Hindi siya nagtago, hindi siya umiwas. At paulit-ulit niyang sinasabi, ang mga alegasyon ay ginagamit bilang sandata sa politika. Sa dulo ng lahat ng ito, isang paalala ang nananatili. Sa isang demokrasya, ang paratang ay hindi hatol, ang ingay ay hindi ebidensya. At higit sa lahat, ang konstitusyon ang huling sandigan. Sa kasong ito, nagsalita na ang batas. At kahit gaano pa kaingay ang mundo, kapag Supreme Court na nagsalita, tapos na talaga. By the way, salamat po ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa ating mga ina-upload dito sa ating channel. Once again, road to 10,000 subscribers na po tayo, kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. At isupport nyo rin po yung Facebook page natin at ating TikTok account. So yun lamang po mga kaibigan. See you on my next vlog. Bye!